Mga kapuso, pumanaw na ang isa sa 4 na biktima ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang ginagawang bahay sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, eksklusibo nating nakapanayam kanina si Dagupan City Mayor Belen Fernandez hinggil sa nangyaring pagsabog ng mga nakaimbak na paputok dito sa Barangay Malubod kung saan isa na ang naitalang patay. Kaya ang direktiba niya sa pulisya ay mapanagot ang mga sangkot sa nangyaring pagsabog. Ilan pang CCTV footage ang inilabas ng mga concerned citizen sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang ginagawang bahay sa Barangay Malubod, Dagupan City. Dinig sa CCTV footage na ito, nakuha sa kalapit bahay ang lakas ng pagsabog. Patay na ang isa sa 4 na biktima na si Raimundo Lazaro, 38 anyos, na inimbitahan lang umano para makipag-inuman. Kwento ng kanyang ama, matinding sugat sa mukha ang tinamo ng biktima. Nagiinuman sila, tapos malapit na sila matapos. Bigla sumabog daw yung malakas. Wasak talaga. Talagang hindi niya kakayanin. Wasak siyang napuruan. Nasa ospital at inoobserbahan ang 3 iba pa. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umakyat na sa 21 na bahay ang nakitaan ng pinsala dahil sa pagsabog. Pinakakasuhan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang mga nasa likod ng pag-iimbak ng mga paputok. Kaya ngayon, sabi ko kay Hepe, mag-file kayo ng kaso. Dahil bawal po yan, dahil lang sa isang tao nakikita sa paputok. Ang tatamaan niya po lahat ng mga kapitbahay niya. In fact, umabot pa sa Greenfields. Ayon sa pulisya, isasampa ngayong araw ang kaukulang kaso laban sa mga nasa likod ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok. Sa investigation natin, nag-violate sila sa batas na iyon. Hindi naman po aakma yung sinasabi nila na 40 pieces lang na mga paputok ang nakaimbak doon. Pagkaharapin nilang kaso ay yung sa violation ng RA 7183. Nauna nang itinanggi ng mga kaanak ng may-ari ng paputok ang aligasyong pagawaan ng paputok ang blast site. Wala rin umanong may kagustuhan sa nangyari. Chris, sa kaburol ang mga labi ng biktima sa chapel ng St. John the Evangelist Cathedral. Nananawagan ng tulong ang kanyang pamilya para sa gastusin sa burol at sa pagpapalibing. Sa mga oras naman na ito, maayos ng sitwasyon doon nga sa compound kung saan nangyari ang pagsabog ng mga nakaimbak na paputok. Yun nga lang, pinagbabawalan pa rin ng otoridad na makapasok doon mismo sa blast site ang mga residente dahil medyo delikado doon sa area dahil nga sa nangyaring pagsabog. Anumang oras ay maaari daw bumagsak yung ilang debris. Samantala, nananawagan naman ang pulisya sa publiko na agad i-report sa kanilang tanggapan kung may mga individual na nag-iimbak ng mga paputok ngayong nalalapit na ang pagsalubong sa bagong taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.